Magandang hapon mga kapares at ang liham natin ay galing kay Miss Desperate Woman. Dear Ate Karen, magandang hapon sa iyo at sa mga listeners mo. Just call me Miss Desperate Woman. May asawa na ako at 2 anak. Ang asawa ko, tawagin niyo na lang siyang Mr. Babaero. Siya ay nagtatrabaho sa Manila habang kami ng mga anak ko ay nandito sa probinsya nakatira. Ate Karen, kailangan naming magstay dito kahit malayo kami sa isa't isa dahil hindi namin kakayanin umupa ng bahay sa Maynila. Okay lang naman sana ang sitwasyon namin hanggang sa mabalitaan ko na may karelasyon ang asawa ko sa trabaho niya. Napakasakit para sa akin ang nabalitaan ko dahil wala akong magawa kundi tumawag at mag-text lang. Iba ang ugali ng asawa ko. Kapag kausap ko siya, palagi siyang galit. Lagi niya akong sinisigawan kapag ako ay tumatawag o tinatawagan ako sa phone. Natural lang naman na magtanong ako sa kanya ng tungkol sa nabalitaan ko dahil sa asawa niya ako. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na tumawag ang aking bayaw. Sinabi niya na may karelasyon ang kanyang kapatid. Ate Karen, hindi ko na natiis hanggang sa kumuha ako ng maraming gamot at hindi pa ako nakontento ay naglaslas ako ng pulso. Akala ko ay katapusan ko na. Hindi ko na alam kung ano ang aking gagawin. Sinugod nila ako sa ospital. Ate Karen, gusto ko na siyang iwanan, pero hindi pa rin siya pumayag. Nagalit siya sa akin sa kadahilanan na hindi ko daw siya pinagkakatiwalaan. Hindi ba dapat ay ako ang magalit sa kanya? Hindi ko alam kung paano ko papaliwanagin ang isip niya na mali ang ginagawa niya. Pero sa awa ng Diyos ay na-enlighten yata yung karelasyon niya, kaya dumating sa punto na nakikipagkalas na yung babae sa kanya at nag-resign sa kumpanya dahil sa kahihiyan. Pero ang asawa ko na ang may ayaw na makipagkalas. Ang sakit dahil parang binabaliwala na niya ako. Pagkatapos ng halos 1 taon ng relasyon nila, natapos din ito sa wakas. Laki pa sa salamat ko talaga sa Diyos dahil may pag-asa pa na masalba ang pamilya ko. Masaya na ulit kami, Ate Karen. Pinatawad ko siya at tinanggap ko siya ulit. Pagkatapos ng ilang buwan, may nabalitaan ako na may bago na naman siyang karelasyon. Ilang buwan na ang relasyon nila bago ko nalaman. At paano ko nalaman ito? Kasi nahuhuli ko ito sa cellphone niya minsan. Tapos, ang pinakahuli ay na wrong send pa siya. Napunta sa akin ang text niya. Ate Karen, parang gusto kong mamatay nang malaman ko yun. Gusto ko na talaga siyang iwan. Pero iniisip ko ang mga anak ko at iniisip ko na baka malampasan din namin itong pagsubok na ito. I don't know when it's time to let go and when to hold on. There's another revelation that really broke my heart. May balita na dumating sa akin na yung karelasyon niya ay buntis. Sinubukan kong kausapin ang asawa ko pero ganun pa din ang kanyang sagot at galit pa siya sa akin. Ate Karen, please help me. Should I stay and try to save my marriage and my family? Or should I accept that this time, it's really over? Hope you could help me sa sitwasyon ko ngayon. And hope you can play the song Someday by Nina. Truly yours, Miss Desperate Woman.